They have a different agenda. Unang pasalamat ko sa Diyos na patuloy na naniniwala at nagtitiwala sa One Ball University! Kinuyog ng mga abogado sa social media dahil sa mga maling akusasyon laban po sa Korte Suprema na tinawag niyang may agenda umano ang mga Supreme Court Justices. Kaugnay po ito sa tuluyan ng pagbaon ng impeachment laban po kay Vice President Inday Sara Duterte. Anak ng kagwang, sino bang paniwalaan natin itong abogado? Itong hinayupak na Tito Soto na wala namang alam sa batas at hindi nag-aral ng batas. O yung mga abogado, mga Supreme Court Justices, ginawa na ho niya talagang itbulaga ang Senado, anak ng kagwang. Hindi pwede dito ang bulagaan, Tuta Soto. Nagpahalata ka na tuta ka ng anak ng kagwang. Tuta ka ni Tambaloslos, nakailang ano kaya tumalita. Oh, heto. Pag-usapan po natin ang harap-harapang harutan ni Bungit at ni Chucky Claire. Ngayon ko lang kasi ito napansin, anak ng kagwang. Mukhang nagsisilos po dito si Baki eh. Kasi kagabi, noong picture taking, mukhang hindi po dumidikit si Baki ng masyado kay Bungit, no? At na out of place po si Bungit. Mukhang hindi pinansin. Patay ka, Chucky Claire. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot ang inyong notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga video. Suportahan po natin yung pangalawang YouTube channel ko, ang Bisdak Historiador. Try natin mag-live dyan mga isang bisis, isang linggo. Pag-usapan po muna natin, saka na yung harutan nila ni Chucky Claire. Dulo na natin pag-usapan. Pag-usapan natin itong si Tuta Soto. Dahil lumalabas talaga ang kanyang pagkatuta. Hindi ho niya ito may tatago eh. Putsang ina, ampalaya ang animal, no? Hindi niya talaga matanggap ang desisyon ng Supreme Court. Nagmamaktol ang hinayupak. Kasi gusto niya magiging vice-presidente, no? Pag naging vice-presidente, ma-impeach si BBM, presidente din siya, no? Tang-inumin. Nakaka-diabetes yan. Kitang-kita mo ang galawan ng taong ito, taas ng pangarap nito, no? Wala na. Wala ka namang guts, no? Maging pangalawang pangulo at lalo na maging presidente. Tanggapin mo na lang yung desisyon ng Korte Suprema. At ang matindi ho nito, meron siyang akusasyon sa Supreme Court, meron daw agenda. Alal! O, pakinggan natin ang balitang ito, mga kabisdak. Nauulor na si Tuta Soto eh. Tila impossible dream na. Ganyan po inilarawan ni Senate President Tito Soto ang impeachment process na mas pinahirap po raw ng Korte Suprema. Sinabi po yan ni Soto matapos pagtibayin ng Korte na labag sa batas ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Para po sa detalye, may Express report si Mean Los Baños. Mean, ano ba ang ibig sabihin dyan ni SP Soto sa pahayag niya? Hi, Ruth. Handa nga si Senate President Tito Soto na suportahan ang charter change sakaling may magtutong nito. Yan daw ang naging desisyon ni Soto matapos mabasa ang ilan sa nilalaman ng desisyon ng Korte Suprema kung saan pinagtibay ang pagbasura sa Articles of Impeachment laban kay VP Sara Duterte. Lumalabas daw kasi ngayon na tila pinahirap ng husto ang impeachment process sa bansa na para bang naging impossible dream na. Dahil Loko, no? Mag-chat-chat na lang daw siya. Dahil impossible dream, mag-chat-chat na lang. Hindi mag-chat-chat kay nayupa ka, pero hindi ho po pwede na yung pinaka-highest in the land na korte ay hindi mo respetuhin. Huwag na tayong masyadong ampalaya, overreact. Tanggapin mo na talo. Talo yung manok mo, talo si Tambaloslos. May February 6 naman eh, kung ano-anong pinagsasabi nung
papahirap yung pahirapan, ang tawag niya, pahirapan daw ang pagsampa ng impeachment. Dapat talaga na mahirap sampahan yung requirements dyan kasi aabusuhin eh. Gaya po itong mga drama-drama nila sa impeachment, inaabuso ng mga animal eh. Dahil daw sa mga bagong rekisito sa dinagdag ng SC para masabing constitutional ang isang impeachment complaint. Bigla na bago ang ilang probisyon ng saligang batas, partikular ang tungkol sa impeachment process. Bagay na pinalaga ni Soto. Giit niya, walang karapatan ng Korte Suprema na baguhin ang batas kahit sa pamamagitan ng kanilang desisyon. Ang Kongreso lang ang may kapangyarihang mag-amyenda sa konstitusyon. At kung ganito lang daw ang ginagawa ng Korte Suprema, mainam na baguhin na lang daw ang konstitusyon. Mungkahi rin niya magpulong ang Kamara at Senado kaugnay sa nasabing SC decision. Pakinggan natin doon ang pahayag ni Senate President Tito Soto. Impeachment now is an impossible dream. Ibang klase ito. Talagang ayaw, in other words, ako, bottom line, ayaw na nila may impeachment sa Pilipinas. Ulol! Ganun ang itsura nitong decision na ginawa ng Supreme Court. What we can do is meet with them. I mean, Congress, House of Representatives. Okay. Pag-usapan lang yung issue niyang, pag-usapan namin yan. Marahil yung Constituent Assembly makakagalaw dyan para, or maghihintay tayo, decades. Bakit? Kailangan ma-retire na muna itong mga Supreme Court Justices na to para magbago kaisipan. Kasi unanimous, wala man lang dissenting opinion, wala man lang opinion otherwise na meron sinabi na ganito, kaya ako bumoto, explanation, wala man lang eh. So, nakakapagtaka eh. Lost mo, one ball. Oy, ibibit down nila yung sa makipagtagisan kayo sa Supreme Court. Yung tinagurian natin na highest court. Supreme nga eh. So sino ka? Ikaw yung pinaka-supreme sa Supreme Court? Bakit ba tinawag natin na Supreme Court? Anong binabago? Walang binabago. Ang Supreme Court. Putangin na ruling ho ninyo yan, yung 1-year bar rule eh. Alam mo tong animal na to, no? Si Tuta Soto, nakakahiya ka sa pamilya mo. Nakakahiya ka sa mga senador. Siya lang ang nabubukod tangi, no? Senate President pa. Nagmamaktol ng ganito. Parang nakasinghot ang gago, no? Dissenting opinion? O bakit ba? Iba ang Supreme Court, huwag kang makialam sa kanilang diskarte, sa kanilang trabaho. Ikaw, senador ka, ang gawin mo, yung trabaho mo. Magpasa ng mga panukala. Pagdating sa pagbalangkas ng batas, tumahimik ka. Dahil mga abogado lamang yan ang nakakaalam. Lahat yan, pinag-aaralan, nagsusunog yung kilay, ng kilay ang mga yan eh. Nag-aaral yan ng ilang taon sa abogasiya. Nagtik ng bar exam. Katakot-takot yung pinaghirapan nila ng mga review dyan. Tapos ikaw, gagaguhin mo lang yung mga Supreme Court Justices. Hihintayin mo daw na magretiro yung 13. Putang ina, shame on you. Tanggapin mo na lang, sir. Talo ka na, sir. Wag ka nang gumawa ng issue. Kasi magkaiba po kayo ng tungkulin eh. Siyempre, ang Supreme Court, yung huling magpapasya sa lahat po ng mga kaso. Sa mga local court, pagdating sa local court, Court of Appeal, Supreme Court, ang kahuli-hulihang magdesisyon na kung ikaw ay convicted ka or hindi, kung mabasura yung kaso mo or hindi, wala ka nang magagawa doon. Kundi sumunod ka. Gusto niya talaga may isang boboto, 12-1. Wala nga eh. Unanimous decision, kita mo naman eh. Pang personal interest yung impeachment. Pinipilit mo talaga. Kasi sayang yung 150 million, puta nagisan to ng malita. Ilan sa bahagi ng SC decision na hindi nagustuhan ni Senate President Soto ay ang pagigiit ng SC na dapat sa mismong draft articles of impeachment pa lamang dapat kalakip na ang mga ebidensya. At ang ebidensyang ito dapat sapat na para patunayan na may basihan ng reklamong kinakaharap ng akusado. Hindi lang yan, kailangan din ang mga ebidensyang yan na ipamahagi sa lahat ng mga miyembro ng Kongreso, lalong-lalo na bago sila magbotohan sa impeachment complaint. Paglilinaw naman ni Soto, walang kinalaman ng opinion niya sa kung sino ang pinapa-impeach.
Yun pa ng Senate President, dapat nga raw maging madali ang impeachment process para matanggal ang sal ng gobyerno na hindi natiwali o di gumagampan ng maayos sa kanyang trabaho. Tingin tuloy ni Soto mukhang may agenda o ibang agenda ang naging desisyong yan ng SC. Narito muli ang kanyang pahayag. Putang ina, agenda, no? May ibang agenda daw ang Supreme Court. Di nagpalit na lang sana kayo ng trabaho, Tito Soto. Kamalas mo, dahil wala kang pinag-aralan sa pagiging abogado. Kaya hindi ka qualified magiging Supreme Court Justice. Nakakatawa tong animal na to, no? Feeling niya talaga, siya ang pinaka-expert sa batas. Siyempre, kailangan po natin papahirapan na magsampa ng impeachment. Magsampa ka, siguraduhin mo may mga ebidensya ka. Kagaya yung hinayupak na yung nagsampa kay Bibim ng impeachment, nung una, walang ebidensya, dapat nga hindi na yung tinatanggap ng Kongreso. Tinatanggap nila eh. Kailangan pagpasa mo, pacheck mo kung merong mga ebidensya, saka patanggapin. Pero hindi po yan ginawa na naman ngayon ng Kongreso. Sablay na naman sila. Yan ang mahirap dyan eh. Tapos sasabihin mo, ang Supreme Court may mga agenda. Anong agenda ba? Yung gusto mong ipalabas, Tuta Soto. Sige nga, pakinggan natin yung sinabi niyang may agenda. My thinking would be, they have a different agenda. Dabi, tindi ng It's akusasyon, not no? a different thinking or what. Ibang tumbok nila, iba ang focus nila. Siguro. Kaya ganun ang nangyari. Or hindi nila pinansin yun. Or hindi nila gawa. Dahil baka ibang style sa sa Supreme Court eh. Baka pag nag-meeting sila, nag-unbank sila, tapos tumigil sila in na yun, adjourn na sa kanila yun. Wala sila nung suspend until tomorrow o suspend until next week. Wala silang ganun siguro. Tanga mo. Ibang Supreme Court sa Senado. Huwag kang makialam. Anong ibang may gawa? Don't tell me na yung desisyon ng Supreme Court, yung 13, may nag-impluensya doon? Yun bang tinutukoy mo, Tuta Soto? Impluensyahan Inday Sara? Putangin, huwag na kayong mag-isip ng ganun. Dahil si Vice President Inday Sara, yung tatay nga, nandun sa dahig eh. Si Inday Sara, nasa dahig din. Yung desisyon ng Supreme Court kagahapon. Tapos maghanap ka ng sisi, sasabihin mo may agenda. Anong agenda? Agenda na ang mga Supreme Court Justices ginagapang? Anak ng kagwang talaga. Alam mo, Tito Soto, yung pangarap mong hinayupak ka, ibaon mo na lang yan kasi basang-basa na namin. Ikaw, sir, pumuputi na nga buhok mo, anak ka ng kagwang eh. Magano ka na lang, bulagaan. Kasi parang ang labo po yung sinasabi niya may agenda ng Supreme Court. Hindi ako naniniwala dyan. Kasi kung hindi siguro yan 13-0, no? Kumbaga majority decision. May 7 yung bumoto tapos 6 para magiging majority. Hindi nga majority decision, unanimous talaga. Malabo yung sinabi niya na merong agenda. Supreme Court Justices magkukopyahan ng decision? Hindi. Talagang tiningnan nila, tinimbang yung ginawang proseso sa pag-impeach kay Vice President Inday Sara. Dinadali kayo sa 1-year barrel. Iyak kayo ngayon. Siguro. Sir, yung nabanggit nyo lang po baka may agenda yung Supreme Court. May mga nagsasabi kasi na baka ang goal nila is hindi rin sila ma-impeach. Kaya pinahirap nila yung process. Ganun po ba yung nakikita nyo ring dahilan? Well, mahirap magbintang pero that's a possibility. And I've heard that from other people. Parang ganun. Humirap eh. Humirap ang pag-impeach eh. Only because there was a question, the petition sa Supreme Court about the constitutionality of the impeachment ni Vice President Sara Duterte. Di ba? Dapat nun right then and there nasabi na agad eh. Pero yung ginamit kasi ng mga dahilan, yung mga dinamit na dahilan, hindi pwede. For example, yung adjournment, hindi naman eh. Pangalawa, hindi raw yun yung first, hindi, yun yung first na in-approve eh.
lahat ng pinail, hindi pa pwedeng pag pinail, yun na. Otherwise, wala ka na may impeach. Kasi ang gagawin ng kahit sino, magpa-file ng impeachment ng walang kakwenta-kwenta, basurang impeachment, siguradong walang mangyayari. Hindi na pa pwedeng entertain yung pangalawa, pangatlo, pang-apat na impeachment. Dahil doon sa sinasabi nilang yun. Di ba? Alam nyo po, dapat na to talaga kasuhan ng contempt itong si contempt order itong si Tuta Soto. Hindi na yan maganda sa ating konstitusyon na yung Supreme Court kini-question ng todo. Tapos na final na ng executory na, ikaw pumapalag ka pa rin. Dapat ito parusahan ito si Tito Soto. Kasi kini-question mo yung credibilidad ng Supreme Court Yung sinabi nila final ang executory. Hindi mo lang talaga naintindihan yung sinabi ng Korte Suprema. 'Di ba senador ka? Ang galing mo sa batas. Anong sinabi mo na hindi yun ang unang impeachment complaint? Nasa ruling kasi maliwanag na kapag ang isang impeachment complaint ay hindi po yan inaksyonan, after 10 days, considered yun as unang impeachment complaint. Yan ang problema nila Tambaloslos. Kasi pinatulog ng ilang buwan yung isang impeachment, sinundan pa ng iba, sinundan pa talaga ng isa, nagiging 3, tapos yung pang-4 pala, yung kanilang ipinasa. Ko Ginoo, masyado ka naman, sir, para kang walang alam talaga. Wala talaga siyang alam. Anong walang basihan? Ang linaw-linaw ng basihan, sabit sa 1-year bar rule. Doon po kayo nagka-problema, Tuta Soto. Wala pinatulog Alam naman natin yan, pinatulog. So, considered yon as pinakaunang impeachment complaint. Kasi ang sabi mo, yung huli, yung gusto namin, hindi nga. Kasi meron po tayong sinasabi na 1-year bar rule. Kung alin po yung unang tinanggap at naaksyonan nila, ayun po yung unang impeachment. Pero kung yung within 10 days, nagkaroon sila ng resolution na hindi pwede ito at idadaan meron silang idinaan sa Committee on Justice, yung huli, baka nga, posible pa, yun ang pinakaunang impeachment. Pareho man, hindi dumaan sa Committee on Justice. Tapos ang pinagbasihan nyo, yung pinakahuli na hindi rin dumaan sa Committee on Justice. Within 10 days, pinatulog lang ninyo yung unang pagsampa, yung impeachment complaint. So ano dun? Sabi ng Supreme Court, yun ang pinakaunang impeachment na isinampa. Dapat yun yung dinidinig, no? Yun ang pinagbasehan nyo na ma-impeach si Inday Sara. Ang mali nyo, yung pang-4. Doon kayo sumapit. Hindi sana, walang usapin sa 1-year bar rule. Kung hindi tinanggap yung pangalawa, pangatlo, pang-4, walang usapin sa 1-year bar rule. Kasi yung una, yun yung mapag-uusapan. Kaso nga lang, walang ebidensya yung una, pangalawa, pangatlo. Walang gawa-gawang ebidensya. Walang supporting documents. Walang sumuporta. Yung pang-4, minamaniobra ni Sandro, naglatag ng 150 million bawat perma, kaya nagkapirmahan. Kaya yun yung ipinasa dyan sa Senado. Yung impeachment na yun. Yung articles of impeachment na yun. Ang problema, sabit nga sa 1-year bar rule. Kaya wala ka nang magawa yan, Tuta Soto. Mute na lang. Bakit hindi mag-iisip ang tao na meron silang ibang agenda other than just really deciding on whether that particular amendment, particular impeachment is constitutional or not? Alam niyo po, ang tao, walang iniisip natin, wala tayong iniisip na may agenda ang Supreme Court. Ang nag-iisip yan, ikaw, Tuta Soto. Wala nang iba. Saan ba nanggaling yan na may agenda ang Supreme Court? Sa pag-desisyon nila na unconstitutional ang articles of impeachment. Sa'yo lang. Ikaw lang nag-isip. Alam niyo po kung sino ang may agenda? Tanungin ko kayo.
Sumagot kayo sa comment section. Sino may agenda? Yan o. Si Juan Bol University. Siya yung may agenda. Bakit ba atat ka na atat na ma-impeach si Inday Sara? Kasi pag ma-impeach si Inday Sara, siya yung uupong Vice President. Ngayon, may impeachment din kay BBM. Pag ma-impeach si BBM, kung sakali na-impeach si Inday Sara, siya tatayong Vice President, si BBM ma-impeach, siya na Presidente. Kaya Soto, ibabalik ko yung sinabi mo. Impossible dream. Kaya ganyan ka, nakikita na namin yung galawan mo. Huwag mo nang itanggi. Ang taas ng pangarap mo. Hindi. Dumaan ka ng eleksyon. Tumakbo ka muli sa pagka-vice-presidente. Tingnan natin kung manalo ka. Matatalo ka kasama ng puon mong si Bungit. No? At anong gawin ninyo? Ano na yan ang Supreme Court? Alam mo, pag ikaw may kamag-anak ka, na Soto, ikakahiya ka. Ikakahiya ka ng pamangkin mo dun sa Pasig. Promise. Kasi wag mong barahin yung Supreme Court. Kasi kung ikaw may problema ka rin, magkakaso ka, saan ka dudulog? Sa Supreme Court. Ibibilatan ka ng Supreme Court. Putang ina, grabe mong mga akusasyon sa amin. Sabi mo, may mga agenda kami. Pero ngayon, may kaso, nagsampa ka ng kaso, dumulog ka sa amin. Kala ko ba? Hindi ka maniniwala sa amin, pero ito, magsasampa ka. O, di ba, Tuta Soto? Ganon din naman, doon ka pupunta. Walang agenda yan, ikaw lang meron. Napakadaming dahilan na mali. Uy! O yung sa inyo, sa ABS, ni-report nyo raw. Di ba? Nasa decision. Imagine, it finds itself in the decision of the Supreme Court a wrong press release, a wrong press report, at ginawa pa kayong mali ang ABS. Di ba? Mali naman talaga. Imagine, wow, ibang klase. And now, they did not correct. Mutang ina, mali man talagang ABS-CBN ah. Sino bang paniwalaan na ABS-CBN, bias man yan, buang ka naman Soto. Supreme Court pa rin po ang lahat. Hindi pwede ikaw. Kung ayaw mo ng Supreme Court, putang ina, umalis ka sa Pilipinas, that's part of democracy. Demokrasya po tayo eh. Meron tayong tinatawag na highest court. Ang Supreme Court, yung pinaka-highest court sa lahat ng korte ng ating bansa. Wala nang iba, hindi naman sinabi sa ating saligang batas na ang highest court ay Senado. At ang pwedeng maghusga ang Senate President, walang ganon. Ang tangi lang magbalangkas at makapagsabi at magpapaliwanag yung kahulugan ng batas ay Supreme Court lang. Ikaw hindi ka pwedeng magmamaktol dyan. Kung natalo ka, talo ka na talaga. Huwag mo nang ipagpumilit dyan, iskol bokol. Correct all these things, in this decision. Pati yung, ako talagang very critical ako doon sa sinasabing adjournment eh. Hindi naman kami nag-adjourn eh. Wala namang adjournment sinidie eh. Iba yun eh. Suporta ako doon ako sa sinasabing impeachment should not be abused. Suportado ako doon. O ngayon, pero hindi. Mamaktol. Power should not be abused. Sabi ko nga, legislative overreach eh. Ulol! Legislative overreach? Paano mo sasabihin na legislative overreach sa Tuta Soto? Hindi naman nakikialam ang Supreme Court sa mga desisyon nyo dyan. Sa Senado. Ang Supreme Court naghihintay lamang ng kung anong mga reklamo sa korte. Merong nagsampa. May nagreklamo. Kampo ni Vice President Inday Sara. Alangan naman, ang Supreme Court ay hindi didinggin yan. Kami yung tinaguriang highest court sa bansa. Merong reklamo. Kami yung last resort ng mga Pilipinong may reklamo. Nakita namin na yung reklamo niya may basihan. Tiningnan namin yung mga ebidensya. Nakita namin sa mga balita, nakita namin sa mga hearing, na yung ebidensya may basihan na nilabag
ng Kongreso ang 1-year bar rule. O, sabit ka dun. Anong overreach legislative? Hindi naman nakikialam ang Supreme Court sa mga hearing ninyo dyan sa Senado. Di ba ho? Ang dami nyo pong mga pinapakontempt dyan. Ngayon dyan sa flood control, nakikialam bang Supreme Court? Hindi sila nakikialam. Hinayaan kayo dyan. Pero, oras na yung ginagago ninyo sa inyong mga hearing ay dudulog sa Supreme Court, wala kang magagawa, tutasuto. Talagang pakikialaman ng Supreme Court ang kagaguhan ninyo dyan sa Senado. Pag yung isang resource person ay magrereklamo sa korte, yan po, dyan papasok ang korte, ang Supreme Court. Pero yung inyong ginagawa dyan na kayabangan sa Senado, hindi nakikialam ang Supreme Court dyan. Kaya wag ka rin makialam sa desisyon ng mga justices sa korte natin. Dahil nakakasira po yan sa kredibilidad ng Korte Suprema. Tandaan mo, mambabatas kang animal ka. Kailangan kayo ang susunod sa batas. Ba't ba kayo gumawa ng batas pag hindi po ninyo susundin yung taga-balangkas ng batas? Yung nag-i-interpret ng batas. Dapat, sumunod kayo. Gagawa lang naman kayo. Ngayon, sino yung mag-i-explain? Sino mag-i-interpret? Kung ano ba ang kahulugan ng batas? Hindi naman kayo. Yan ay tungkulin ng Korte Suprema. Kaya nakakahiya ka. Nakakahiya ka, hinayup pa ka na Senate President, ginawa mong itbulaga Senado. Wala naman silang karapatang baguhin ang konstitusyon eh. Yung mga batas namin na ginagawa, may karapatan sila guluhin or guluhin sa deklarang constitutional or may correction na gusto silang sabihin. Okay, pero konstitusyon, hindi tama yun. What we can do is Bogok! Anong binago? Wala pong binago ang Korte Suprema, sir. Ang ginawa ng Korte Suprema, inaksyonan nila ang reklamo. Yan ang maliwanag dyan. Lumabag po sa sa 1-year bar rule. Yan po yung totoo. Kaya nagagalit po ang Nagagalit po yung kinuyog ka, di ba? Kinuyog ka sa social media ngayon. Maraming mga abogado na pinalagang ka. Tsaka yung isa nating kaibigan na si Lorin Badoy. Anong tawag sa'yo? One Ball University? Ay, ito po na kaya itong inayopak na to. Pag pumilit yung kanyang Wala namang alam sa batas. Di naman abogado. Ito, masakit ito sa sinasabi ni Doc Lorin Badoy. How dare you, a graduate of One Ball University, lecture the learned men and women, justice of the highest court in the land, about something you don't have the slightest clue about. Hence, you will always only be Tito Soto Itbulaga to us. Mula Apare hanggang Holo. Si Tito Soto, magbulagaan tayo. Isang tanga, isang ugag, buong bansa, et bulaga. Magbulagaan tayo. Tingnan mo naman yung nagre-rebut sa Supreme Court. Hindi abogado. Hindi nag-aral ng batas. Hindi nakapasa sa bar. Ni minsan hindi nakatungtong sa law school. Sino yung tinitibag? Sino yung pinaparatang na may agenda? Yung makataas-taasang kagalang-galangang hukom. The highest in the land, ang Supreme Court. Kaya yung mga abogado, hindi ho talaga papalampasin ito. Meron tayong abogado na bumabatikos, ipapakita natin yung kanilang statement dito kay Tuta Soto. Sana dumami pa yung kumuyog dito sa nagaling-galingang si Tuta Soto ng School One Ball University.
wag po kayong pumayag, mga abogado, na ganito yung trato ho sa inyo ng Senate President na walang alam sa batas. Kailangan maglabas pa kayo ng maraming statement. I-debunk nyo po itong taong ito na walang alam sa batas. Nakakababa po ito ng moral bilang isang abogado. Kagaya itong isang abogado, ito, idol po ninyo yan, may YouTube channel din po. Hindi pwede natin i-play yung video niya, baka makapiright tayo. Si attorney, ito, abogado na talaga, oh. Attorney Neil Abayon, ang sabi niya, with all due respect to Senate President Tuta Soto, he should probably be reminded of the following Constitution law principles. Separation of powers. Therefore, let the Supreme Court do its job of interpreting the Constitution. That is not judicial overreach, but the Supreme Court performing its constitutional mandate. Tama ka dyan. Ginampanan lang talaga nila ang kanilang tungkulin bilang mga hurado. Kailanman hindi mo pwedeng questionin kung ano po ang kanilang pagka-interpret sa saligang batas. Dahil yan po ang kanilang expert. Yan ang kanilang pinag-aralan. Na ni minsan ikaw, Tuta Soto, hindi ka nakatungtunga sa mga law school. Saan ka? One Ball University? Sa mataas na lupa, San Andres Bukid? Papahiya ka dito. Sana dumami pa po ang maglabas ng statement. Ito pa isa. Ang sabi naman ni Attorney Mox, imagine, pinakamataas na rank sa House of Senate, tapos kini-question ang function ng Supreme Court about sa impeachment proceedings. Kahit na sabihin natin na hindi siya nag-law school, kasama dapat yan sa responsibilities niya na alamin ang legislature niyan. Mapahiya tayo niyan. Talaga. Mapahiya talaga tayo niyan kung anak ng kagwang, itolerate natin itong mga ganitong klaseng mga senador na naggaling-galingan, nagyabang-yabangan, na wala naman siyang pinag-aralan talaga. Kumbaga, hindi siya credible, no? Wala siyang kredibilidad para questionin yung desisyon ng Korte Suprema. Pwede po siguro abogado, pero hindi mo rin pwedeng tutulan pa. Maglabas ka lang ng opinion, pero kung paratangan mo yung Supreme Court na sasabihin mo may agenda, pwede kang madisbar. Pasalamat tong ulol na ito ay hindi abogado. Kung abogado pa itong si Tuta Soto, pwede kang madisbar. Dahil hindi ka po pwedeng kukontra sa desisyon ng Korte Suprema, lalo na final ang executory. Kaya nga meron tayong mga appeals eh. Mga apela, may mga motion. Pinagbigyan kayo, nag-motion. Hindi kayo kinatigan. So ano pong pinagumutok ng butsin ninyo? 13-0 ang boto. So ngayon, nagmamaktol ka. Wala na yan, sir. Iutot mo na lang yan. Iutot mo na lang, Tuta Soto. Dahil dyan, nagpapasalamat po si Vice President Inday Sara sa desisyon. Narito. Unang pasalamat ko sa Diyos sa ginuura na tanan, saka nato na tanan sa Ginoo. Pangalawang pasalamat ko ay sa mga abogado na nagtulong-tulong para questionin yung pag-abuso ng proseso ng impeachment ng House of Representatives. At pangatlo ay yung pasalamat ko sa lahat ng mga kababayan na patuloy na naniniwala at nagtitiwala sa akin. Ayan, nagpapasalamat si Vice President Inday Sara sa kanyang legal team. Palakpakan. Dito Soto, iyakan. Hindi rin naman siya kinampihan ni ano. Kahit si Lacson, hindi siya kinampihan. Kasi Supreme Court na eh. Di ba? Hindi kinampihan siya ni Lacson. Yung kanyang kaututang dila.
Kahit na Palacio de Polvoron, bago natin pag-usapan yung harutan nila ni Chucky Claire, ayun o, sabi niya. Naglabas na po ng pinal na desisyon ang Supreme Court na nagbabasura po sa impeachment case laban kay BP Sara dahil sa paglabag sa one-year bar rule. Ano ang opisyal na posisyon ng palasyo dito at paano ito maapektuhan ang legislative agenda ng administrasyon? Igagalang po ng Pangulo, ng administrasyon, kung ano man po ang naging desisyon ng Supreme Court patungkol po dyan. Hindi naman po ito makakaapekto sa mga priority bills na nais ng Pangulo na maipasa. So, muli, ang Supreme Court po ang siyang final arbiter ng mga legal issues. So, nirerespeto po yan ng Pangulo. Dapat sinabihan mo yan si Tuta Soto. Tingnan mo si Chucky Claire. Oh. Di ba? Nire-respeto niya kasi pag sinabi ni questionin niya, kahit pabor kay Inday Sara yun, labag sa kalooban niya, hindi niya pwedeng questionin yung Supreme Court. Kasi alam niya, madidisbar siya. O paano yan, Tuta Soto? Iniwan ka sa ere ni Chucky Claire. Wala na, nakipagharutan na lang si Chucky Claire kay Bungit eh. Tingnan niyo, oh. Tutsang ina. Kagabi ko lang to napansin na talagang matindi yung harutan nila eh. Parang may something. Marites mo na tayo. Hindi ba kaya magsisilos dito si Baki, no? Tingnan mo lang naman. Grabe, ang sweet-sweet nila dyan, no? Kaya ba, sir? Ayan o. Ayun, ako. Hello po. Para... Hindi to AI. Hindi to Wow, AI. namayo talaga ako. Oh, Ako, sir, hindi. Kasi galing ako Ikaw sa... hindi. Namayo ako. Kita nyo yan? Puro sabaw for 3 days. Kita nyo yun? For 3 days. Pero saka, sir. Kaya naman nanaginip na nga ako ng steak. Perfect. Pero sir, galing kasi kami sa Pasig River Eslan. Sarap ng ngiti Kaya sabi ko, nila. naku, pupunta ako kay Pangulo, amoy yata ako barbecue. Saka mga fish balls, ang dami po nating kababayan na namasyal ngayon. Kasi Maganda. kahapon yung ribbon cutting Ribbon ni cutting. FL. Oo. Alam mo, tayo ka dyan. Hindi po to Yan AI. yung talagang tinututukan niya. Opo. So, okay na po, sir. Thank you sige, po. Thank sige. you po. At Salamat, napagbigyan nyo ang aking request na makasama kayo ngayon. Thank you po. Sige, thank you. Maraming salamat. Ay, Magandang Bakit? gabi po sa inyo na. Nakita niyo yung parang kinurot niya, no? Ikaw hindi ka nangangayat. Ulitin natin, di ba? Yung kinurot niya eh. Kaya ba, sir? Naglandian Ayan ako. Hello po. Para... Hindi to AI. Hindi to Wow, AI. namayo talaga ako. Namayat Ako, sir, hindi. Kasi galing ako Ikaw sa... hindi. Ay, putang ay! Anong tinawasok ni Bungit doon? Nakiliti si Chucky Claire. Alam, patay kayo dyan. Kaya nagalit si nagalit si Baki eh. Di ba kagahapon sa ASEAN yung forum ba yun? No? Economic Forum. Tama ba? Putang na si Bungit. Na out of place. Parang walang katabi si Baki eh. Tingnan mo tayo, ilari ka talaga, Chucky Claire. Tingnan mo ha. Ito, tingnan mo. Panoorin natin. Oh. Tingnan mo dyan si Bungit, oh. Parang nauupo sa kandila. Oh, tingnan mo, ha. Pag ganun talaga tayo ni Bungit, to. Kulang na lang kabaong, oh. Parang wala siyang kasama dyan, eh. Out of place talaga si Bungit dito, oh. Oh. Wala, yan, oh. Oh. Hindi pinansin si Bungit dyan para siyang istatwa dyan. Parang walang kasama. Hindi man lang pinapakilala ni Lisa, no? Ni Baki yung mga panauhing pandangal kay Bungit. Oh, talaga naman, oh. Tingnan mo. Hala. Wala talagang may problema to dahil siguro yan kay Chucky Claire. Sa harutan ni Chucky Claire, anak ng kagwang. Tanggal ka sa trabaho, Chucky Claire. Tingnan mo, gumanti rin si Bungit. Tinakpan si Baki eh. Pinatakpan si Baki ng gabinete niya sa picture taking. Tingnan na po. Ayan, picture taking yan. Ayan si Baki. Oh, ang layo talaga ni Baki kay Bungit. Talagang nagsisilo si Baki. Mukhang nagsisilo si Baki sa harutan nila ni Chucky Claire. Kasi nang kagabi man yan. Oh. Ayan, tingnan mo ha. Tingnan mo, hanapin mo si Baki. Tinakpan nila dyan si Baki. Oh, tingnan mo. Nasaan si Baki? Oh,
Anak ng kagwang. Ang layo-layo kay Bungit. Tingnan mo nasan. Nung nakatabi ng asol sa harap, si Baki nasa likuran. Ang layo ng distansya kay Bungit. Putsang may something talaga to. Baka magka-block ay dito si Bungit. Ang landi talaga ni Chucky Clark. Ganun kasi. Kaya sabi siguro ni Baki, hindi kita papansinin, anak ka ng kagwang ka. No? Hindi kita papaiskurin. Ang payat-payat mo na nga. Nakipaglandi ang kapa. Kaya, hindi kita papansinin. Di ba, hindi man dumidikit si, si Ipil. Di ba, para makita ba sana ba sa camera, sa video, tumabi man siya, dumikit man siya ng konti dito kay Bungit. Hindi talaga. Tingnan mo, yung katabi ni Bungit, talagang magkatabi-tabi sila, dikit-dikit, no? Dito rin kay Baki, dikit-dikit din sila. Tingnan mo naman ang distansya ni Bungit at kay Baki, grabe! Ang layo ng distansya, tinakpan pa siya. Mukhang may masisirang relasyon. Mukhang may masisirang relasyon. No, ngayong 2026, mukhang ang First Lady mapapalitan na ng Chucky. Pero magkamukha rin naman sila, di ba? Anak ng kagwang talaga naman. One Ball University. Ano sa tingin nyo? Di ba kaya nagselos na talaga si Lisa? Kasi di man dumikit, no? Dinid ba rin niya si Bungit? Akala niya parang wala siyang katabi. Wala siyang katabi na mayroong diverticulitis na namamaga na yung witpax na tinutusukan na daw ng karayom dahil hindi nakamakabawas. Anyway, nakakahiya po yung asal ni Tito Soto sa pag-akusa sa Supreme Court na mayroong umanong agenda. Respetuhin nyo na lang, sir, ang desisyon ng Korte Suprema. Period. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Disdak Pilipinas. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas. Para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak
vlog mo may pag-asa.